Si Jesu Cristo'y nabuhay, nanalig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mabuting pastol. Si Jesus ang mabuting pastol. Bilang kanyang mga tupa, tayo ay inaanyayahang dinggin ang kanyang tinig na patuloy na tumatawag sa atin pabalik sa kanya. Ang kanyang pag-aalay ng sarili at muling pagkabuhay ay mga tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Inaakay niya tayo sa kaganapan ng buhay. Idalangin natin sa misang ito ang mga kapatid nating napapariwara ng landas. Ding ginawa nila ang tinig ng mabuting pastol na maghahatid sa kanila sa mainam na pastulan. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, Pinaguguni ka namin, pinasasalamatan ka namin. sa dakila Mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong ganap. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka, Maawa ka sa amin. sapagkat ikaw Kayamanan ang pagkakaasa. Ikaw lang ang Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ang Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siyang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa pooy ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Aking pinupuri, ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinapagtagumpay, ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo
mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag o pasalamatan ang Diyos na poon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala na mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasa'y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisilan ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasa'y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama, at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa, at ako na may nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging isa ang kawan, at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay, upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama."
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Ngayon po ay araw ng linggo. Atin pong salubungan ng palakpak ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi ninyo, pakisabi sa kanila, magandang buhay. Maganda po ba ang buhay? Amen? Parang hindi. Pero ngayong linggo po, nais kong ibalita sa inyo ang mabuting balita na tunay na nakakapagbigay ng magandang buhay. Ngayong linggo po, ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tinatawag din natin itong Good Shepherd Sunday. Ang regalo sa atin ng ating Diyos ay ang mabuting pastol na walang iba kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Binibigyan tayo ng mabuting pastol. Pastol na nais tayong alagaan at dalhin patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya napakaganda ng regalong ito. May ipinadala ang Diyos Ama, yung ating Panginoong Jesus, para tayong nandito sa lupa, magabayan niya, mabigyan niya ng direksyon, para tayong lahat hindi mawala at marating natin ang ating patutunguhan na buhay na walang hanggan. Nais po ba ninyong marating ang buhay na iyon? Amen? Parang ayaw nyo rin. Naisinawa natin na marating ang buhay na walang hanggan na ninanais ng Diyos para sa ating lahat. At ngayon, nais kong pagnilayan natin, paano ba naging mabuting pastol ang ating Panginoong Jesus Nazareno? Unang-una sa lahat, naging mabuting pastol siya dahil kilala niya tayong lahat. Kilala niya ang pangalan ng bawat isa sa atin at kilala niya ang tinig ng bawat isa sa atin. Hindi ho ba sa mga taong mahal natin, sa mga taong mahalaga sa atin, alam natin yung kanilang boses, yung kanilang tinig, lalo na halimbawa sa mga magulang na naririto. Kapag nawawala ang inyong mga anak, na mga bata pa, at kapag hahanapin nyo na, isa sa mga papakinggan nyo talaga ay yung kanilang boses. Kapag ako po'y nawawala ng bata po ako, ang isinisigaw ko lamang talaga, Mama, Mama. At kapag narinig na ng nanay ko ang aking boses, alam niya na kung saan ako pupuntahan at alam niya na ako iyon dahil narinig niya ang aking boses. Kilala ng mabuting pastol ang boses ng kanyang mga tupa, lalo na kapag tayo ay nawawala na. Kaya anong kailangan nating gawin? Meron tayong mabuting pastol na naghahanap sa atin kapag nawawala tayo. Ang kailangan nating gawin kapag tayo ay nawawala, sumigaw sa Diyos, tumawag sa Diyos, manalangin sa Diyos, magtaas ng ating mga boses sa Diyos upang tayo ay matagpuan ng ating mabuting pastol at tayo ay maibalik niya sa kanyang kawan. Mga minamahal kong mga kapatid, ano pong kakumpetensya ng boses ng mabuting pastol sa mundo natin sa ngayon? Maraming mga boses sa mundong ito na tinatawag tayo papalayo sa kawan ng Diyos. Nawa sa mga pagkakataon na ganoon, tunay nating marinig, tunay nating hanapin at pakinggan yung boses ng Diyos na tanging makakapagdala sa atin sa kaligtasan, tanging makakapagbigay sa atin ng kapunuan sa ating mga buhay. Ito po ang tatandaan natin. Hindi tayo mapupunan ng iba't ibang boses sa mundong ito. Tanging ang Diyos lamang ang makakapagpuno at makakapagbigay ng direksyon sa ating mga buhay. Kaya ano po ang unang paanyaya? Patuloy na magbigay ng panahon para mapakinggan
ang boses ng ating Panginoon. At saan natin napapakinggan ang boses ng Panginoon? Dito sa misa, sa Eucharistia. Patuloy siyang nakakapagkaroon ng pagkakataon na mangusap sa bawat isa sa atin para tayong mga anak niya, tayong mga alagad ng Diyos, hindi mawala sa kanyang kawan, hindi mawala sa kanyang pamilya. Ang ating mabuting pastol, alam ang boses natin. Nawa tayong mga tupan niya, alam din ang boses ng ating Panginoon. Patuloy na makinig sa Kanya upang hindi tayo mawala sa buhay na ito. Ano pa pong mahalagang ginagawa ng mabuting pastol, kaya siya tinatawag na mabuting pastol? Napakinggan po natin sa Ebanghelyo. Ang mabuting pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Iniaalay niya yung kanyang sarili para lamang mapangalagaan at mapabuti yung buhay ng bawat isang nasa kanyang kawan. At ganun po yung Panginoon sa atin. Kung titingnan po natin yung kanyang buhay, lahat-lahat ay kanyang ibinigay. Inialay niya ito para tayong mga minamahal niya magkaroon ng mabuting buhay sa ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Ano pong magandang halimbawa nito ng pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon? Tanong ko lang po ulit muna, bago natin sagutin yung katanungan na paanong ipinakita ng Diyos yung kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Kung matatandaan po natin, bago tayo umabot sa muling pagkabuhay, dumating ang Panginoon sa pagpapakasakit sa krus. At matatandaan po natin na yung kanyang pag-aalay ng buhay ay dumating at nangyari sa Biyernes Santo. Kaya maintindihan siguro natin yung ekspresyon na parang mukhang Biyernes Santo naman ang pagmumukha mo. Alam niyo po iyon, di ba ho? Pakitingnan nga po yung katabi. Mukha pa rin bang Biyernes Santo? Hindi naman na. Ano pong ibig sabihin kapag sinasabi nating mukhang Biyernes Santo yung pagmumukha mo? Hindi ho ba ang ibig sabihin nun, ang pagmumukha ay mukhang malungkot, mukhang nalugi, mukhang nakasimangot, mukhang kawawa? Alam niyo po ba yung tunay na mukha ng Biyernes Santo? Ang tunay na mukha ng Biyernes Santo ay ang mukha ng ating Panginoon sa krus. Ano yung mukha ng ating Panginoon sa krus? Sugatan, bugbog, hindi na mukhang tao dahil hindi makatao yung kanyang dinanas. Hindi makatao yung ginawa sa kanya. At tinanggap ng ating Panginoon ang lahat ng iyon. Bakit? Dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Tinanggap niya ang parusang dapat tayo ang tumanggap. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Bakit? Dahil siya ang mabuting pastol. Nag-aalay ng kanyang sarili para tayo ay mapabuti. Tayo ay manatiling maging magagandang mga anak ng Diyos. Tinanggap niya ang kapangitan ng parusang iyon para tayo manatiling magagandang mga anak ng Diyos. Kaya tingnan po ninyo yung mga katabi ninyo, nananatili pa bang magagandang anak ng Diyos? Yan. Panatilihin po natin yung kagandahang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay para sa bawat isa sa atin. Huwag na po nating dagdagan yung sugat at pagkabugbog sa Kanya sa pagpili natin sa mga kasalanan, sa pagpipili natin sa mga kamalian sa buhay dito sa mundong ito. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy po ang Diyos sa Kanyang pagbibigay ng sarili para mapabuti ang buhay ng bawat isa sa atin. Nawa mga minamahal kong mga kapatid, mapangalagaan natin sa ating mga buhay itong kagandahang ibinibigay ng pag-aalay ng Diyos ng Kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang muli pong paalala sa atin, ngayong linggo ng mabuting pastol, mayroon tayong Diyos na kilala tayo.
alam ang ating tinig. Hinahanap tayo kapag tayo ay nawawala dahil tayo ay mahalaga sa Kanya. At ikalawa, napakahalaga. Mayroon tayong mabuting pastol, mayroon tayong Diyos na nag-aalay ng Kanyang sarili para tayo ay mapabuti, para tayo ay mapaglingkuran at madala sa buhay na walang hanggan. At kung titingnan po natin, mga minamahal kong mga kapatid, ang ating Panginoon, patuloy na ginagawa ito sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan, lalo na ng Kanyang mga pari, naming mga pari, na ipagpapatuloy ang misyon ng Panginoon na pangalagaan at ipagtanggol ang Kanyang kawan sa pamamagitan ng simbahan. At ito po yung ginagawa nila San Pedro sa mga gawa ng apostol. Ipinagpapatuloy nila yung misyon ng ating Panginoon na tawagin ang lahat, tipunin ang lahat, dalhin ang lahat patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, bukod sa linggo ito ng mabuting pastol, itong linggo rin po ay pandaigdigang araw ng pananalangin para sa bokasyon. World Day of Prayer for Vocation. Nawa, samahan niyo ang buong simbahan. Magsama-sama tayong manalangin na patuloy na magpadala ang Diyos ng mga maglilingkod sa Kanyang mahal na simbahan para maipagpatuloy ang Kanyang misyon na tipunin ang lahat. At gusto ko lang din pong maikwento yung kwento ng isa sa mga dahilan kung bakit ko po tinahak ang buhay na ito. Ako po ay lumaki sa Maynila at kapag bakasyon po, kami ay umuuwi ng probinsya sa Mindoro po. Sa Mindoro po, sa aming kapilya doon, kapag linggo, hindi palaging napupuntahan ng pari. Kaya sinong namumuno sa pagdiriwang ng Bible service at communion service, ang nagmumuno sa pagdiriwang ay isang lay minister. At yung lolo ko na lay minister ang palaging namumuno sa kapilyang iyon. Nung bata ako, nung ganoon yung nakikita ko, para bang tinutulak yung aking puso na nawa makapagpadala ng pari dito, madagdagan yung pari, para mabisita ng pari yung mga taong ito, kami na naghahanap, naghihintay ng magdiriwang ng banal na Eucharistia. Kaya habang lumalaki ako, habang ako ay nagkakaedad, na nakikita kong ganoon yung sitwasyon ng aming lugar sa Mindoro, ako ay nagkaroon ng inspirasyon na nawa isang araw, ako ay makapagbigay ng aking buhay para makapagdiwang ng Eucharistia sa mga taong minamahal ng Panginoon, na nawa ako rin maging instrumento ng Diyos para maitipon, matawag ang mga tao patungo sa Kanyang pamilya at patungo sa buhay na walang hanggan. Naging inspirasyon ko po ang kakulangan upang gamitin ako ng Panginoon upang magpunan sa mga kakulangan ng ating mga pastol. At nawa, yung mga nag-iisip po dito na nais nilang maialay yung kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapari. Nawa, patuloy nating pakinggan ang Diyos dahil napakarami ng tao ang naghahanap pa ng magdiriwang ng Eucharistia, magpapatawad ng mga kasalanan sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nawa, huwag tayong matakot na sundan at tugunan ang tawag ng ating Panginoon upang tayo rin ay magamit ng Diyos upang makapagdala ng mga tao patungo sa buhay na walang hanggan. At huli po, isa sa pinakamahalagang naging inspirasyon ko po sa aking buhay pagpapari ay yung pangalan ko rin po. Ang pangalan ko po ay Jesus. Ewan ko po kung nagsisi yung mga magulang ko na ipinangalan sa akin ay Jesus. Kasi nung bata po ako, kapag nagpapakilala po ako sa mga teachers ko, palagi nilang sinasabi,
Ang ganda naman ng pangalan mo. Siguro hindi ka pinapagalitan ng nanay mo. Siguro hindi ka minumura ng tatay mo. Doon po sila nagkamali. Dahil pasaway din po akong bata. Siguro nung bata po ako, sinasabi na ng aking mga magulang, nagkamali ata kami sa ipinangalan sa iyo. Hindi ka namin mapagalitan. Pero sa katotohanan, mga minamahal kong mga kapatid, yung aking pangalan, nung nakikilala ko na yung ating Panginoon, ako na po yung nahiya na maging dahilan para madungisan yung kanyang magandang pangalan. Kaya sa katotohanan po, yung aking pangalan, naging inspirasyon ko para katulad ng ating Panginoon, ako rin ay makapag-alay ng aking buhay para sa kanyang minamahal na simbahan. Mga minamahal kong mga kapatid, tayong lahat po, katulad ng ating Panginoon, kapatid po natin ang poong Jesus Nazareno, nawa katulad niya, tayong mga kapatid niya, makapag-alay din ng buhay, makapagbigay ng panahon, makapagbigay ng talento, makapagbigay ng ating kakayanan para matulungan at maipagpatuloy ang misyon ng ating simbahan. Bawat isa po sa atin, tinatawag na makinig sa ating mabuting pastol at bawat isa po sa atin, matapos na mapakinggan at makilala ang ating mabuting pastol, maging mabuting mga gabay din ng ating mga kapwa sa ating mundo. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy po nating ipinalangin sa misang ito, lalo na sa araw na ito, Panginoong Jesus Nazareno, patuloy kang mangusap sa amin, patuloy mo kaming tawagin patungo sa iyo, at patuloy ka nawang magpadala ng mga pastol sa aming simbahan na katulad mo, nagmamahal, nagpapatawad, at naglilingkod ng buong buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama, ang dakilang pastol ng may pagtitiwala sa kanyang paggabay at pag-ibig sa atin. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat ang hangad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naliligaw ng landas dahil sa kasalanan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
para sa mga may sakit. Madawa nila ang pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtan nawa nila ang kaningingang walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ginagabayan mo kami sa matuwid na landas. Bigyan mo kami ng kapanatagan. Pagtugon mo sa mga panalangin naming hinihiling sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Mapupuno ang langit at lupa ang kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kalikasan. Hosana, Hosana, sa kalikasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kalikasan.
Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin.
sundin ang gawa sa lupa para sa langit. Iyang Panginoon na aming nakanig sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga salampanan. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami inulos sa tukso at nilagyan kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin. Kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin na nawa palagi nating ipagpasalamat na mayroon tayong mabuting pastol, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kilala niya tayo, pinapangalagaan niya tayo, at ipinagtatanggol niya tayo upang tayong mga minamahal na kanyang kawan ay makarating sa buhay na walang hanggan. At nawa sa pagpapatuloy ng ating mga buhay, patuloy tayong manalangin na ang Diyos patuloy na magpadala ng mga mabuting pastol para sa atin upang patuloy tayong magabayan patungo sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos ay kumukup sa inyo. Pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan at ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuan namin, maralong aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,